Ito yung kinuha natin kanina sa bukid, sa bundok. Titikman natin kung paano ko ito ginawa. Panoorin nyo dahil umulan ngayon. Panoorin nyo, voice record ko na lang. So ayun mga ka-farming, kung mapapansin nyo, hinimay-himay na po natin yung pako-pako. At pagpasensyahan nyo na po mga ka-farming kung medyo maingay kasi nga po umuulan po nung time na ginagawa ko po ang video na to mga ka-farming. Kaya konting pasensya at konting ano na lang, haba ng pasensya. So ngayon naglalagay tayo ng kamatis mga ka-farming. Hihiwa-hiwain po natin ito ng maninipis, yung sakto lang manipis. Ako yung mag-aalala mga ka-farming dahil malinis na po ito. Hinugasan na po natin yan. At dahil marami kaming kumuha ng pako-pako, ay marami din ang ating gagawin mga ka-farming dahil marami naman kaming nakuha. So marami tayong pagbibigyan yan mga ka-farming. Hindi po yan isang ulaman lang po sa aming isang pamilya. Parang buong barangay na nga po yan mga ka-farming. Kaya hiwa-hiwa lang tayo ng kamatis mga ka-farming. Yan. Pagpasensyahan nyo na mga ka-farming kung medyo maingay kasi nga ginagawa ko tong video na to naisakto pa na malakas ang ulan mga ka-farming kaya maingay. At yun, kaya nga ginawan ko na lang ng voice record kasi nga sobrang ingay. Hindi rin naman maririnig yung aking pinagsasabi kasi nga maingay gawa ng ulan. So yun, hiwain lang natin ng kamatis at saka ito. Babalatan na po natin yung itlog na maalat, yung itlog na pula. So yan, binalatan ko. Dapat bibiyakin ko to sa gitna kaya lang naisipan kong balatan para hindi masayang yung iba. Yan. So ang rekado nga pala nito habang nagbabalat ako ng itlog na maalat ay meron tayong kalamansi at sibuyas, kamatis at saka toasted na bawang, paminta at lemon. Bukod sa kalamansi may lemon pa tayong ilalagay dyan mamaya mga ka-farming. So iniisa-isa lang natin step by step. So ganito po dito sa Pangasinan mga ka-farming. So linagyan ko na rin pala ng bagoong yan mga ka-farming. So panoorin nyo yun mamaya. Yan, sinishare ko na sa inyo habang nagbabalat ako kasi napakabagal kong magbalat dyan. So yan, hiwa-hiwain na po natin ng maninipis. Yan. Step by step. Hiwain natin ng maninipis at inamoy ko pa nga kung mabaho ba. Kasi kung mabaho, sayang naman. Yan. So itlog na maalat po ang ating inilalagay ngayon. Hihiwain natin. Yung una nating hiniwa ay kamatis. Sumunod naman itong itlog na maalat mga ka-farming. Ayan. Hiwa tayo ng itlog na maalat. Ano pa ba yung ating isusunod dyan? Kalamansi. So kalamansi naman tayo mga ka-farming. Maglalagay tayo ng kalamansi. Mag-add tayo ng kalamansi. Sa mga kumakain po nito, comment nyo naman kung ano yung mga recipe nyo, kung ano yung inilalagay nyo. Kasi dito sa ginawa ko na to, medyo marami akong dinagdag. Makikita nyo yan mamaya, marami akong idinagdag. Yan, so pipiga natin yung kalamansi. Yan, pipiga tayo ng magpipiga ng kalamansi. Timing kasi mga ka-farming na umuulan, sobrang lakas ng ulan. Ginagawa ko tong video na to, isinushoot ko tong video na to, umuulan. So ginawa ko na lang mag voice record. At kung mapapansin nyo at kung maririnig nyo, yan, malakas pa nga ang ulan, walang tigil ang ulan. Pero sige pa rin, tuloy pa rin sa pagbablog for the vlog. Yan. So pagkatapos ng kamatis, ano pa ba ang susunod natin dyan? Yun, sibuyas na puti. Hihiwa tayo ng sibuyas na puti. Kaya mag-alala mga ka-farming dahil naghugas po ako dyan. Nilinisan ko po yung aking kamay. Sa Bicol marami din ganito pako-pako. Pero sa Bicol, doon sa amin sa Bicol, hindi namin to masyado pinapansin. At dito ko lang napansin dito sa Pangasinan. Kasi ako nga po pala ay kalahating Bicolano at saka kalahating Ilocano. Kaya sa Bicol marami nito.
Sa Bicol naman yung pako-pako isinasahog sa mga ginataan. Katulad ng ginataang kamoting kahoy, ginataang lubi-lubi. Yan ang mga pinagsasama-sama namin. Dito, nagulat ako dito nung umuwi ako rito sa lugar namin din dito sa Pangasinan. Isinasalad lang pala ito. Kaya nagulat ako. Kasi sabi ko doon sa Bicol marami yan. Halos sa 100% na damo, nasa 30% ganyan ang damo. Pako-pako. Maraming pako-pako sa Bicol. Yan. So yan, naglagay na tayo. Nilagay na natin yung kamatis, itlog na maalat, at saka kalamansi. Saka sibuyas. So kukuha pa tayo ng yan. Yan na yung bagoong, yung alamang. Ginisa ko na rin yung alamang. Yung alamang na yan mga ka-farming, kahit hindi nyo naman lagyan ng alamang at saka yung toasted bawang, okay lang din naman ang lasa. Kaya nga lang, inartihan ko na. Kasi buong barangay ang kakain yan mga ka-farming, kaya ayaw ko din naman na magbibigay ako sa buong barangay makakantsawan pa yung ating ginawa. Minsan na nga lang tayo gumawa, makakantsawan pa, kaya sinarap-sarapan na natin yan mga ka-farming. Yan, halo. Yan, nabitin pa tayo sa alamang, kumuha pa tayo ulit. Halo lang ng halo, yan. At makikita nyo mamaya, titikman na natin yan mamaya kung anong lasa. Grabe, natatakam na ako sa lasa nito. Yan, sige, halukay lang tayo ng halukay. Para nag-add nga pala tayo ng alamang at saka toasted bawang at saka paminta. Yun lang. Tsaka maglalagay pa yata tayo dyan ng lemon. Kasi parang natatabangan ako dyan parang hindi ako kumbinsi sa asin niya mga ka-farming. So maglalagay ulit tayo ng bawang. Madali lang gawin mga ka-farming. Hugasan nyo rin yung pako-pako mga ka-farming syempre. So maglalagay tayo ng lemon. Naglagay na yata ako. So yun guys, maulan lang kasi dito, sobrang lakas ng ulan. So natsyempohan pa na malakas ang ulan, saka tayo nagbablog. So ito na nga pala yung papakita ko sa inyo na finished product na ginawa natin sa pako-pako mga ka-farming. Ito siya mga ka-farming finished product. Finished product yan mga ka-farming. Diba? Mananam. So pagpasensyaan nyo na kasi malakas ang ulan talaga dito. Natimingan pa na nagbablog tayo. So ito, napakita ko lang sa inyo. At titikman natin kung ilang percent. Yup. Wala ka ba?